Magandang araw mga kaibigan. Ito, i-share ko sa inyo ang separate statements ng Regional Police Office 11 tungkol sa biglaang presensya ng maraming pulis sa Davao City Airport kahapon ba hanggang kanina. Tapos ang reklamo ng City Government of Davao, walang coordination. So, basahin ko ang official statement ng Police Regional Office 11. Police Regional Office 11 categorically denies the misleading and false information circulating on the internet. The public is urged to refrain from spreading unverified report that may cause unnecessary panic and confusion. The recent activity at Davao International Airport was a simulation exercise conducted by the Regional Mobile Force Battalion 11 as part of the 100-day operational procedures in preparation for the upcoming 2025 national and local elections. The exercise was designed to enhance the readiness of law enforcement in handling various scenarios, including potential security threats and unforeseen events that may arise anytime. PRO 11, under the stewardship of Police Brigadier General Leon Victor Rosete, remains committed to ensuring peace and order in the region, strictly adhering to its mandate of serving and protecting the people. The public is encouraged to rely on verified source for accurate information and to report any misleading content that may incite unnecessary concern. Okay, so exercise daw yung presensya ng pulis, maraming pulis, ay nag-cause ng alarm dahil walang coordination. Kung totoong exercise ito, dapat i-coordinate nila sa LGUs at concerned agencies. Ito naman ang statement ng city government. Si Consi Attorney Luna Acosta, sabi niya, as the chairperson of the Committee on Peace and Public Safety here in Davao, our office was not informed of any simulation exercise to be conducted. As far as we know, there was no prior coordination with any office of the city government of Davao, contrary to the practice already established in previous exercises. If there is a simulation exercise in Davao, we hope that all involved agencies will coordinate with the city government. Peace and public safety is a shared responsibility, and all activities should be well coordinated among different agencies of the government. We urge Davaoenos not to panic, but to keep vigilant at all times. Okay, so sabi ng chairperson ng Committee on Peace and Order, previously, basta may mga nakandak ng exercises nung una within the city of Davao, sa airport ba, sa pier, sa lugar na nagkakaroon ng coordination. Bakit ito, isang araw ba, na biglang dumami ang pulis? Hindi lang basta ordinaryong pulis ang na-deploy kasi Regional Mobile Force Battalion, mga mga striking, yung mga kung saan pa ito yung army ng pulis, mga combatants na pulis itong Regional Mobile Force Battalion. Kaya nabiglang mga tao, na-videohan nila, na-report na bakit maraming kapulisan sa Davao, tapos isinabay pa yung balita na may warrant of arrest na si PRRD galing sa ICC at nakanda ng pulis na mag-aresto sa dating presidente. So talagang magre-react ang publiko, magpapanik dahil nga sa walang coordination. Ang tanong ngayon sa Police Regional Office 11, nag-coordinate ba kayo o hindi? Sino ang nagsasabi ng totoo?
ang city government ng Davao, si Attorney Luna Acosta, or ang PRO 11? Kasi kung may coordination, walang ganong reaksyon ng tao kasi ang mga citizenry ma-inform na huwag kayong magtataka kasi dahil sa coordinationan, i-announce na sa radio station, i-announce na ibabalita na sa TV na sa ganitong petsa magkakaroon ng unusual number of policemen sa Davao City International Airport. Huwag kayong magpanik dahil that's just a simulation exercise in preparation for the upcoming national and local election. So, kung may coordination at may earlier announcement, ma-inform ang public, so ang mga tao hindi na mag-report kasi na ngayon, halos lahat may cellphone. Makakita ka ng unusual na dami ng pulis sa Davao International Airport na isabay pa yung balita na allegedly mayroon ng warrant of arrest si PRRD. So talagang So, ang tanong, sinong nagsisinungaling? Sinong nagsasabi ng totoo? Ang Police Area Regional Office 11 o ang City Government of Davao? Okay, mga kaibigan, salamat sa inyong palaging panonood sa ating channel. Malaking tulong nyo sa Tribong Talandig dahil ang sweldo natin sa channel na ito, namimigay tayo ng libreng yero at pako sa Tribong Talandig para ma-repair nila ang kalunos-lunos na kalagayan, sira-sira nilang bahay. Panoorin nyo ang video na ito. Kabalikat kayo sa pagtulong. Maraming salamat sa inyong panonood at hindi nag-skip ng ads. Tapos ni ang ikawalo namo nga nagabisitawon nga balay o mag-ayo me. Ayo! Mayong hapon ya. Mayong hapon. Oo, dayon kuya. Dayon mo sa akong balay nga busot na. Oo. Mao na ni siya. O mga luwag na gid kayo ang bulsot. Ana kay langit. Oo, so gatulo na gid ni ulan. So daghan-daghan na gid ang bulsot sa balay ni kuya. Oo. O kuan na gid kaayo, mga dagko na gid ang bulsot. Nangitom na rin. Oo, nangitom na. So dugay-dugay na niya ang balay ninyo ya. Dugay na siya ang balay yun. Oo. Oo. Mao na ni ang ilang kahimtang, naalang sila sa salog. Oo. Sa yuta na gid sila. Oo, kay so nabulsot ng ilang atop, so lisod gyud ang ilang pagpuyo. Ay wala na sila sa ilang balay nga mga dagko na og bulsot, makita man gani. Oo. Karon niya nga nakita naman gyud ang inyong balay nga duag na gid kayo mga bulsot. Og matagaan na gid kaya ogero. So kanang manguha na ka og kahoy kay naa nami istak nga lansang pako plinsent sin nga yatag para nga makaatop na ka. Kay nakita naman gyud ang inyong kalisod. Oo, so matagaan na gid. Unsa ya ang imong ika-istorya nga matagaan na ka ogero? Salamat kay sa Ginoo og sa naglantaw sa video. Oo. Karon matabangan mi kay nga busot na imong balay. Oo, so mo na ni ang inyong kahimtang. O kuan na gyud na ilang abuhan, so diri sila. So mo na ni ang ilang atop. Oo, sige ha, manguha na kaya og kahoy kay matagaan na ka. O gero. Oo. Sige, salamat Oo, kayo. lansang pa ko pleasant ang ihatag sa imo kompleto. Sige ha, salamat. Salamat.